So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayong second quarter ng 2025, itong iPhone 12 Pro Max. Sulit na ba ito? Lalo-lalo na po bumagsak na ang kanyang price. Tara mga J-Vlog, check natin. Then mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakakanood ng vlog natin sa Green Hills at sa mga updated sa ating price update. Dahil magandang balita, itong iPhone 12 Pro Max ay super duper affordable na lang sa vlog nating shop sa Green Hills. Wala na iba kundi si Ate Mayet ng CMB Gadget Stall XA07, second floor Green Hills, San Juan City. At ang nakakatuwa, ang iPhone 12 Pro Max doon, 128GB for as low as 23,000 pesos na lang mga ka-J-Vlog. Makakabili na kayo ng iPhone 12 Pro Max. Basic package po yun. Ano ba ang kasama ng basic package? Charger case and tempered glass lang po yan. Pero yun nga, di ba? Nung December lang mga ka-J-Vlog, nasa 28 to 29,000 to. Tapos nung 2024, early 2024, nasa 30 plus ito. Grabe, ngayong 2025, super duper affordable na lang po ang iPhone 12 Pro Max. At syempre, napakaganda pa rin itong device na to. Super powerful, ganda ng camera performance. Na syempre, magpo-provide ako later ng mga camera performance itong iPhone 12 Pro Max. At sobrang nakakagulat ang kanyang quality. So yun, kung interested din pala kayo mag-purchase ng iPhone 12 Pro Max, i-check nyo na po yung link sa description box kung saan pwede mabili itong smartphone na to. Usapang specifications muna tayo first dito sa iPhone 12 Pro Max. Kasi matik, lalo-lalo na ngayon, nalaman nyo ng bagsak ang presyo nito, nagde-decide na kayo or naguguluhan. Ano ba, Lods? iPhone 13 ba? iPhone 12 Pro Max ba? iPhone 11 Pro Max ba? iPhone 12 Pro? Sobrang dami pong pagpipili ang mga iOS device sa presyo na 20,000 segment mga J-Vlog. Kaya yun, maraming nag-aabang rin i-review itong 12 Pro Max. When it comes sa kasi neto mga J-Vlog, sa longevity ng iPhone 12 Pro Max. Biruin mo to, na-release to ng 2020. Pero ngayong 2025, still updated pa rin sa latest iOS. Still napakabilis pa rin itong smartphone na to. Ang ganda pa rin ng camera. Kasi merong mga ibang smartphone brands dyan. I-share ko sa inyo experience ko. Bumili ako nung year 2018 ng, sabihin ko na yung brand, Samsung Galaxy, bumili ako nung year 2017, 2018 ng Samsung Galaxy S8 Plus. 2017, Samsung Galaxy S7 Edge. Taon-taon mga ka-J, yung unang labas yung mga Samsung na yun, napakaganda ng camera. Tapos pag na-update sila, medyo napapansin ko, nag-iiba yung camera quality nila. Parang nagiging cloudy na hindi mo maintindihan compare nung binili mo siya nung una. Siyempre, ayun nga, tulad na sinasabi ko rin sa video ko, na malaking factor din ang camera software optimization sa camera. Hindi lang po basta lente ang tinitignan natin pag bumibili ng smartphone. Uy, wow! 200 megapixel, 100 megapixel. Yung iPhone mo, 12 megapixel lang. Pero pag tinake mo ng photo yan sabay-sabay or side-by-side, makikita nyo na mas maganda yung mapoprovide din ng iPhone 12 Pro Max. Tulad na lang sa mga Android, dyan sabihin, yung akin nga 108 megapixel eh. Yung akin nga 50 megapixel eh. Again, hindi po yan sa taas ng megapixel. Nagdedepende yan kung ano po ang sensor din ng smartphone mo, kung anong sensor ng camera, at kung gaano kaganda yung camera software optimization. Kasi doon po yan nagbe-blend lahat eh. Pag maganda camera software optimization, sakto yung megapixel at maganda yung sensor, makakapag-provide to ng outstanding camera quality. At mamaya nga, magpapakita ako ng photo samples na itong iPhone 12 Pro Max. So, na-release siya noong 2020 at nakakatuwa, nakakagulat yung price nito dati, 128. Bumili ako nito nung kasagsagan din ng 12 Pro Max noon eh. Ang bili ko noon 74 to 75,000 pesos yung iPhone 12 Pro Max that time. Tapos yung 256 na sa 80 plus. Pero ngayon, biruin mo 128 after 5 years, ganun pa rin ang performance, mabibili nyo na lang to sa halagang 23,000 pesos. Again, pre-love po. Wala na po kayo mabibiling brand new na 12 Pro Max. Phase out na po yan. Even yung base na iPhone 12. Usually, makakita kayo ng brand new niyan, yung CPO, yung white box.
yung certified pre-owned unit ng Apple. Pero hindi po kasi meaning pag pre-owned ng Apple, pangit na or second hand. Hindi po second hand yan. Lahat po ng parts nun, nung CPO na yun, ay brand new. Brand new parts lahat yan. Not activated, sealed yung mga yan. Kumbaga, yung mga CPO na yan, yung mga bumalik sa Apple na kumbaga yung mga CPO na yan, yung mga bumalik sa Apple na may diferensya tapos inayos sila, pinalitan nila lahat ng parts niya ng bago, refurb po yan ni Apple. Okay? Iba po yung refurb na nasasabi nyo, ay refurbish yan, pangit yan eh. Iba po yung refurbish ng ibang third party compare sa mismong kumpanya na nag-refurb. So, magandang i-clear yan kasi marami rin tayong stereotype ngayon na nakarinig lang ng letter F, letter N, ay nag-iiba na ang pananaw sa mga devices na yan. Again, N, F, M, lahat po yan ay brand new po natin nakuha yan. Okay? So, quick specification sa iPhone 12 Pro Max. Ang iPhone 12 Pro Max po ay powered ng Apple A14 Bionic chip. Triple rear camera system with 12 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide at 12 megapixel telephoto lens with 4K video recording sa rear at 4K video recording sa front-facing camera. 12 megapixel front-facing camera rin na support ang 4K video recording nga as well. Dito po sa iPhone 12 Pro Max, yung first ever large display din or yung revamp sa display ng Apple from 6.5 inches to 6.7 inches ngayon. So ito, napakaganda po ng screen nitong iPhone 12 Pro Max. At dito rin po yung first ever redesign at first ever 5G iPhone ni Apple. So ginawa na nila tong box type, stainless steel, at mas maganda or slick na yung design ng iPhone 12 Pro Max compared dito sa iPhone 11 Pro Max. So mas better yung design for me ng iPhone 12 Pro. Ayan, side by side. Diba? Curve kasi ito, tapos ito box type, at ito po ay 5G, compared dito is 4G. So, 6.7 inches Super Retina XDR OLED display with standard 60Hz refresh rate lang po ito. Nag-revamp tayo sa refresh rate sa 13 Pro Max. Dual steer speakers, isang speaker sa baba, isang speaker sa earpiece, IP68 or increased protection, 68 po, meron dito water and dust resistance, so pwede siya malublob sa tubig with certain deep and certain time. Pero again, depende na lang po rin yan sa unit na makukuha nyo. For example, pag may nakuha kayong unit na nabuksan na, syempre mawawala yung increased protection yan or mawawala yung water resistant yan. Kaya ugaliin nyo rin tanungin sa binilan nyo kung nabuksan na yung unit nyo or may na-repair na ba or napalitan na yung battery kasi mawawala po yung water resistant yan. So, kaya ultimate naman sa CMB Gadgets, sinasabi naman nila kung palit na yung battery niyan. So, ibig sabihin no, syempre, nabuksan na yung unit na wala na yung ingress protection nun. Kaya iwas-iwas din sa paglublob sa tubig pag nasabing napalitan na yung battery. Pero again, hindi naman po meaning pangit na yung pag pinalitan yung battery. Normal lang yan, lalo na 5 taon na tong device na to. As long as yung pinalit na battery maganda. Yun lang naman yung doon. And I think pwede mo rin naman ulit palagyan ng ingress protection yung mga devices nyo. Di ako sure kung kaya ng mga repair shop yan. Pero may mga ganun din yung naglalagay ulit ng gasket sa devices para ma-apply ulit yung water protection pag na-open na. Pero yun, when it comes sa gaming performance sa iPhone 12 Pro Max, napakabangis pa rin. So stay tuned lang, gagawa tayo ng game test neto at tatry ko rin to sa WUA. Kasi gusto rin ng mga consumers ngayon yung WUA eh. Tapos try rin natin siya sa solo leveling. Tatry natin tong 12 Pro Max. So gigame test natin ito sa separate video. Pero nakapaglaro na ako dito ng mga few games like ML, COD, ayan, Farlight 84, Honor of Kings. Maganda mga J-Vlog. So Genshin din, tatry rin natin dito sa iPhone 12 Pro Max. Ang gusto ko kasi sa iPhone 12 Pro Max, yung camera talaga, legit. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na matagal ang battery, ito kasi yung Max is yung pinakamatagal of course na battery sa 12 series, yung pinakamakunat. Okay yung battery, maganda yung camera. So kung ito yung go-to vlog tool ko nung year 2022, no? 2022, mga ganyan. 2021, 2022, nag-transition ako sa 12 Pro Max noong 2021. Tama. At ayun, ito yung ginagamit ko, napakaganda ng camera. Meron pa ako nakikita sa comment, Lods, anong gamit mong camera? Napakaganda naman. Di nila alam, iPhone lang yung gamit ko. So, ganyan po makakapag-provide talaga ng video sample ang iPhone. So, again, sinasabi ko na rin sa mga ibang video ko, pagdating sa video camera,
iPhone ako, hands down. Kahit sa mga sinasabi nila, yung Android ko, 8K ang kaya niyan, 8K video recording, yung sa'yo, 4K lang. Again, ano yan ibibase mo rin yan kung paano mo ginagamit yung device at kung saan mo ginagamit. Dito sa atin sa Pinas, wala namang gumagamit ng 8K. Mga TV nga natin ngayon, 4K pa lang karamihan, di ba? Punta kayo ng mall, maghanap kayo ng 8K, tingnan natin kung may makahanap kayo ng sakto yung price, kumbaga pang masa, 'di ba? Compare sa 4K. Naalala ko nung lumabas ang 4K TV nung 20 mga ano noon, mga kasagsagan ng 4K noon 2016, 2018. Sobrang mahal ng mga 4K TV. Pero ngayon, since ito na parang ginagawa na rin nating go-to resolution is 4K resolution, napakamura ng mga TV ngayon ng mga 4K. Kaya again, 8K, hindi naman gano'ng ginagamit yata sa Pinas at karamihan ng mga content creators, 4K resolution po ang ginagamit. Pero ako, sa mga vlog ko, doon pa rin tayo sa basic na Full HD 1080p. Malino pa rin naman yan for me. Ano kasi sa akin, mas go-to kong Full HD, mas mabilis mag-render. Maganda pa naman ang resolution yan. Pero yun nga, it can support 4K video recording at 60 FPS. So ito yung ating pinurchase na iPhone 12 Pro Max kay Ate Mayet ng CMB Gadgets. Tingnan nyo naman yung complete redesign niya sa 11 Pro Max. Napakalayo na rin nung nilaktaw nila sa camera. Napakalaki na rin ng sensor ng 12 Pro Max. Sa 11 Pro Max, again, every year ay palaki ng palaki yung camera ng iPhone. Tapos, pareho naman silang matte glass. Okay? Dito tayo nagkaroon ng redesign when it comes sa box type. So ito ay meron na ring LiDAR scanner. Ito yung flash, ito yung triple rear camera system. So sa frame niya ay nandito stainless steel siya. Tapos sa right side isa dito yung power button. Sa left side is yung ring and silent toggle and yung volume rocker and of course yung SIM tray. Sa baba naman is yung microphone, lightning port at speaker grills. Ay merong dual stereo speakers, isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa earpiece. Tapos, mga ka-J-Vlog, when it comes sa kanyang screen, tingnan nyo naman, 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display. Again, tingnan nyo itong binili natin 12 Pro Max. Medyo faded na yung frame niya. Again, for me, hindi siya malaking issue pag bibili talaga ako ng pre-love. Asahan nyo na to sa mga pre-love na may mga ganito talagang mga faded na yung color, may scratches. Bibili nyo second hand. Huwag na kayo mag-expect ng super duper kinis na smartphone. Pero again, very rare lang po kayo makakita ng mga super duper kinis as in yung walang scratch. Asahan nyo pag mga pre-love may mga scratches na talaga yan. Ayan. So kung nakakuha kayo ng may makinis na unit, expect nyo yan. Kumbaga, nakuha nyo ng swerte. Kasi very rare nga lang magkaroon ng mga ng mga makikinis sa unit. Pero doon sa mga binablog nating seller, meron sila makikinis sa unit pero may mga minimal scratches lang na hindi naman po again malaking big deal. Malaki na nga, big deal pa. Hindi naman siya big deal. So, yun. When it comes sa screen nga, 6.7 inches. So, when it comes sa screen, 6.7 inches. Super Retina XDR OLED display. So, 60 Hz po ang refresh rate nito. At nag-transition tayo sa 120 Hz sa iPhone 13 Pro Max. So, when it comes sa photo niya, medyo nag-upgrade tayo sa telephoto lens dahil 2.5 na siya compare sa 11 Pro Max na 2 lang. So, hanggang 12 times digital zoom tayo. 1x at 0.5. Sa video naman, 4K up to 60 FPS tayo dito sa iPhone 12 Pro Max. Pwede rin natin gamitin yung 0.5 niya for 4K resolution ng yung telephoto. Slow motion is 240 FPS at meron tayong time-lapse din. Meron tayong portrait, pwede natin gamitin yung telephoto and yung kanyang 1x. Meron din tayong panorama. Sa front-facing camera is meron din tayong portrait mode for background blur. Napakaganda ng portrait ng iPhone. Meron tayong photo mode, video dense 4K, slow motion is 120 sa front. At meron tayong time-lapse or time-lapse sa front-facing camera ng iPhone 12 Pro Max. So, very sleek. Napakaganda po ng design ng iPhone 12 Pro Max compared dito sa 11 Pro Max. Ayan yung kanilang difference, 6.7 versus 6.5.
video sample front-facing camera of the iPhone 12 Pro Max. Tignan nyo naman kung gaano ang ganda ang front-facing camera na ito. At ang malupit dito, Full HD Plus pa lang ang gamit natin. So meron pa siyang 4K resolution. Ang ganda talagang pang-vlog ang iPhone 12 Pro Max. Tignan nyo naman ang color reproduction ng video camera. Sobrang solid. Front-facing camera lang to, pero when it comes sa camera quality, talagang mamamangha kayo sa mapoprovide ng iPhone 12 Pro Max. So okay na okay to pang vlog, mga face-to-face interview, ganyan. Ito rin yung ginagamit ko pang montage nung year 2021, itong 12 Pro Max. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na question, Lods, sulit bang i-purchase ang iPhone 12 Pro Max ngayong second quarter ng 2025? So the quick answer dyan mga ka-J-Vlog, definitely yes. Napakasulit pa rin i-purchase na itong device na to, lalo-lalo na mura na lang siya. Sinasabi kong mura sa 23,000 kasi kung compare mo sa SRP niya at i-compare mo siya sa presyo last year, ang laki po ng binagsak ng 12 Pro Max. Napakaganda pa rin ng processor, the Apple A14 Bionic chip. Huwag kayo mag-alala sa longevity nito, matik ilang taon nyo pa magagamit to. Kahit na mawalan siya ng software update sa iOS 21, iOS 22, hindi pa po doon nagtatapos yung paggamit nyo dito sa 12 Pro Max dahil support pa rin ng mga application, of course, ang pinakalas na iOS nito ng ilang taon pa. Kaya sa mga naghahanap ng pangmatagalang smartphone na mayroong magandang camera, napakaganda ng processor, very user-friendly ang software, dito na po kayo sa iPhone 12 Pro Max. Mas okay siya for me compare sa iPhone 13, iPhone 12 Pro, and iPhone 13 at iPhone 11 Pro Max. Again, kung interested po kayong bumili ng iPhone 12 Pro Max, doon lang tayo bibili sa legit nating shop, ang CMB Gadgets, Tol XA07, second floor din sa San Juan City. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito kay J-Vlog, ay matik bibigay ang discount ng shop na yan.